Salamat, Mike. Unti-unti natin ibigay sa kanya yung self-confidence, no? Para kahit paano masanay na siya tumayo sa harapan. Sinimulan po natin siya sa may testimonya na kung saan ay tanggal ko yun, no? Ng kaba. No? Pero kapag po siya ay magtuturo na, no? Unti-unti ho, no? Makikilala po natin kung sino itong Sister Alona. Alam niyo, sabi ko na, sa mga karanasan, minsan talaga, kahit ayaw man natin na umalis sa isang lugar, pwede mo like it or not, dahil gusto ng Panginoon mag-grow ka, aalisin tayo ng Panginoon kung saan tayo, another na tayo ay mag-grow. Tama po ba yun? Halimbawa, yung halaman, halimbawa, eggplant, di ba? Hindi yun eh. Hindi naman yung agad-agad iaano niya. Ilalagay niya dito sa lupa. Hindi ba nagtatanim ng masalalang yan? Kasi bahala na siya. Pero yung talagang nakukulture ng mga eggplant o yung puno o yung halaman ng talong. Di ba? Nilalagay ko sa isang maliliit na, no? Tapos pag nag-sprout na siya, malaki na siya, doon ililipat naman doon sa mas malawak na lupain. Amen po. At doon siya nilalagay, na makikita mo, lumalaki ka sa tulong na siyang mamunga. Yun po yung gusto kong gawin ng Panginoon sa atin. Na kung saan, nais na tayo mo ay mag-grow. No? Kaya kung minsan, guys, nagkaroon ng accident, nilagay ka ng Diyos sa isang lugar na tapos na ang Panginoon sa iyo doon. Yung mga dapat mong matutunan doon, tapos na. Dadalhin kita in another level of maturity, another level na pagtutulong sa iyo. Amen. Kaya po minsan, nilalagay tayo doon para at least kahit paano, meron tayong matutulong. Just in case pa na talagang totally tatawagan na tayo ng Panginoon at naramdaman na natin yung tibok ng ating puso, yung puso ng Diyos ay pagtibok na rin natin. No? Na kung saan may mga sumisigaw na sa iyong puso, soul. Dahil ang tibok ng puso ng Diyos ay soul. Kaluluwa. Kapag nag-isa na yung inyong puso ng Diyos sa mga natutunan mo, ikaw mismo tatayo, ikitig at kami matapos sa pangakarang ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi na-nurture ka na. Tumaas na yung level of thinking mo, level of maturity mo, tumaas na yung level of experience mo. Bakit? Kasi dito dinidibig. Amen po. So that's why, nag-pray pa tayo ng mga tao, ng mga magagawa ng Panginoon, palakpakan nga natin ang buhay po ni Sister Alona. Meron pa si Brother Mike, wala maglalakad, pupunta pa rin. Meron naman sila dun eh. Pwede naman doon sila umanin eh. Pero bakit sila pupunta dito? Tayo may kagustuhan ng hindi. Ang Diyos po ang kumakalapit sa kanila at pumupunta sa lugar na ito. Kung tutusin mo, napakalayo doon. No? Mabalakad mo, malayo mo yun. No? Pero bakit mas gusto nila rito? Kasi mayroong pinapakuha ang Diyos sa kanila rito. Dahil dito, marahil hindi natin alam baka dito ka mag-i-improve. Hindi po ka magagamit may gusto ba natin yung hindi? Ang Diyos po ang maglalagay mo sa kanilang mga puso. Kaya kung bakit minsan, nagtataga, nagtindi si Brother Mark, no? Kung mula sa malayo, papunta rin mo para lamang ipagamit ng kanyang buhay. I hope and I pray yung mga malalapit dyan, ipagamit na rin natin yung aming buhay sa Diyos. Amen. Kaya huwag kayong magtaka, isang araw, bibisita na kami sa inyo, no? Pag-usapan natin kung sino dapat natin bisitahin. Amen ba yun? Sige po, palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Bago
po'y manalangin muna, hinigarin mo naman ang mga Espiritu ng Diyos. Amang banal na sumasalangit, muli kami po ay lumalapit sa trono ng imigrasyon. Inaamin sa aming mga sarili, kami po'y walang magagawa at wala. Lord, wala kaming alam na kahit ano. Hindi kami marunong mag-preach. Hindi kami marunong, Panginoon, kung ano dapat natin sasabihin. Dakilang Diyos, Lord, tulungan niyo po kami. Ilagay niyo po ang mga salita na kakailanganin, Panginoon, sa mga kapatid ko sa mga oras na ito. O Diyos, ano man po nakikita ng kasalanan sa aking puso, sa aking isipan, sa aking buong pagkatao, humihingi po ako ng tawad, Panginoon. Patawarin po ninyo ako, hugasan po ninyo ako ng manatong dugo upang maging karapat-dapat akong tumayo, Panginoon, sa harapan mo at sa harapan ng mga tao. Itagod po ako, Panginoon, sa krus, Panginoon. Ikaw ang makita, hindi po ako, Panginoon. In the name of every name, in the name of Jesus, hayaan mo mang mabuksan ang bintana ng langit and pour out your anointing, pour out your spirit. Lord God, in the name of Jesus, minister the Holy Spirit to your people at ang bukas ito ng aming kaisipan upang mabago ang aming pananaw sa buhay. Salamat po, Panginoon. Gamitin niyo po ang aking buhay bilang daluyan ng iyong salita, bilang daluyan ng iyong pag-ibig, bilang daluyan ng iyong pagpapala, bilang daluyan, Panginoon, ng iyong himala. Lord, salamat po, Panginoon. Lahat ng papuri, walang laman na may tataas o ikaw lamang. Ito po ang aking panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi, Amen. Praise God. Hallelujah. So, tawag ito, ngayong mga araw ay araw na mag-aama. Happy Father's Day. Kahit tatatong piraso lang kami. Pero pa man, dinibigyan natin ang pagpupugay yung mga ama, yung mga sakripisyo na kanilang ginagawa sa kanilang bukong sambayanan. Kumbaga, yung araw na ito ay araw ng mga ama. So, binabati ko po lahat ng mga ama, lahat po na narito at sa mga wala pa rito, binabati ko po ng Happy Father's Day. Appreciate po natin sila, no? Pagkakakain, halikan, sipin, no? Maaari, bilhin sila ng mga bagay na something na magpapaalala sa inyo, no? Na kung saan ay bagay na pag-ibigay ko ng anak ko dahil nung Father's Day, nirigalo po sa akin. Kumbaga, appreciate po natin ang mga magulang, yung ating tatay, sa ating buhay. Amin po yun. So, ang pag-usapan po natin, ang pag-usapan. So, yung hindi ko na babasahin niya ng buo, pero babaybayin po natin isa-isa. Dahil po ang pag-usapan, alam na natin yung kwento na yan. Amen ba? Alam na natin yung kwento na yan. Kumbaga, isa na itutulong na yan sa Sunday service, na itutulong na yan sa children ministry. Marami na rin natin narinig patungkol sa mga kwento, patungkol sa pag-usapan, at yung pag-usapan ay salamin ng buhay. Amen ba yun? Salamin po yan ng buhay. Kapag pinabasa po yan, napakarami ng pwedeng pagtunan. Hindi mo kailangan i-interpret yan dahil siya mismo ay i-interpret na kanyang sarili. Sinasalamin ito ang iyong buhay. Katulad po ng pag-usapan, yan po ay kwento ng ama. Wala pong binanggit sa kwento na yan na patungkol sa babae. Kundi ang binanggit dyan sa kwento na yan, yung isang ama at dalawang anak. Amen po. So, yan po, yung kanyang kwento, hindi ko alam bakit ito yung in-emphasize ng Panginoon sa kanyang mga disciples, sa mga nakikinig sa kanya, bakit binigyan din yung relationship ng tatay at ng anak. So, this time, may umaga, hindi tayo po-focus dun sa anak. Kung magpapakita na nila mga detail patungkol sa anak, mas po-focus po tayo doon sa ama. Alam ba yun? Mas po-focus tayo doon sa ama. Ano ba yung karakter ng ama? Pinapakita ng Panginoon Jesus dito na kung saan yung God the Father nire-reflect ito ng ama. Ako pa po ninyo. Nire-reflect ng God the Father itong ama ito na kinukwento niya sa kanyang mga disciples, sa mga tagapakinig niya. So,
kaya naman yung ama nila ay sumakabilang bahay o yung kanilang ama ay hindi na nakakita, no? Kapatid, no? Gusto kong ipakilala sa inyo, kung wala tayong ama ngayon dito sa lupa, meron tayong ama na nasa langit ngayon na handang lumabak at magpakasalit mo na nawa sa iyo. Amen ba yun? No? So sa mga trip, ang pag-usapan natin, our Father in Heaven. Ano bang pwede natin makita sa Kanya bilang ama nasa langit? Baybayan po natin ang salita. Ang sabi sa Lucas 15, up to 24, babaybayin po natin at sasalabinin po natin ang karakter ng ama at ang karakter ng anak. Amen. Ang sabi po niya, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi niya sa kanyang bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang pamanayan. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. So, kasabi dyan sa kwento, dalawang anak na lalaki at ang ama. Yun po yung karakter. Sabi dito ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang pamanayan ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Tawag ito, paglaruan po natin ang ating kaisipan. Na kung saan, para pagka sinasabi ng anak na ito, na di ba kapag tayo humihingi ng mana o kinukuha na natin yung mana, para makuha yun, di ba dapat matay na? Di ba? Para pagka sinasabi ng gusto ito, tayo mamatay ka na para makuha na yung mana mo. Parang gano'n eh, no? Kung maganda na sinasabi niya sa kanyang ama, na kung saan yung kanyang ama na tayo, bigyan mo sa akin yung mana mo. Parang gusto ko sinasabi ng tatay sa kanyang anak, hindi pa ako ganon siya kalakas ng loob, i-approach yung kanyang tatay para kuhanin yung kanyang mana. No? Kung bakit hindi man siya naging sensitive sa usapin yun, direct na niyang sinasabi, very bold na sinasabi, Tay, kukunin ko lang yung mana. Anong karakter na pwede makita natin bilang isang ama, na tayo rin bilang mga magulang? Anong karakter na pinapakita ng Panginoong Jesus sa ama nito at maging sa karakter ng ating Diyos na magkasalangit? Nasabi dito muna, our Father in Heaven is approachable. Madali siyang kausapin, madali siyang lapitan. May mga magulang, may mga tatay minsan, di ba? Yung bang mahirap, natatakot yung mga nilang mga anak na lumapit, natatakot, wala yan. Alam mo, magagalit dyan. No? Pinapakita ng Panginoong Jesus sa kanyang kwento na yung tatay nito ay madaling kausap, madaling lapitan. Open siya pagdating sa mga bagay-bagay na usapan. No holds barred. Amen. Approachable yung God. Ang isa tatay na ito, approachable siya. Hindi mga tatay, no? Na kung saan ang hirap lapitan. Kaya mapapasin mo sa mga bata, mas gusto nilang lapitan yung tatay kesa kay tatay. Kasi minsan si tatay, no, nakita nito, minsan mahigit ang ulo. Wala sa ulo. Kaya kung minsan, meron silang ihilingin sa tatay, padadaan muna kay nanay. Tama ba yun? No? Nararanan. Pinapadaan muna kay nanay bago sabihin kay tatay. Si nanay ang magsasalita kay tatay. Nararanan mo ba? Kami may pera. Ano ba yun? Bakit? Kasi alam niya, meron siyang marinig mula sa kanyang tatay. Kaya ginagawa niya, kumbaga, lalapit muna siya kay nanay bago siya lumapit sa kanyang, bago muna makuha niya yung para kay nanay. Pero pinapakita sa kwento nito na hindi na siya dumaan sa, hindi sa tingin ng tawag nito, partido, no? Tawag nito, pamagitan para paghingi. Kundi direct na siya lumapit sa kanyang. Pinapakita nito sa disipulo nito na yung kanyang ama ay approach siya. Pwede siyang kausapin. Pwede siyang madali siyang lapitan. Katulad ng Diyos amang nasa langit. Kaya alam po sabi ng salita ng Panginoon, Matthew chapter 7 verse 8. Masigay po ninyo, humingi kayo at kayo bibigyan.
yan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y magpupuksan. Nakikita po ninyo, kumbaga, yung apos natin sa Diyos ang nasa langit, na sabi niya, humingin kayo at kayo'y, ano po? At kayo'y bibigyan. Sa mga tuwid, kumbaga, hindi mahirap lapitan ng Panginoon. Actually, hinihintay ka lang lumapit sa Kanya. Amin mo yun? Masabi mo sa verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagpupusan. Ganun po ang ating Ama na nasa langit. Sabihin mo yung mga bagay na naman ang puso mo, yung mga bagay na meron ka, hindi po siya mahirap kausap. Kaya huwag kang mahirap lumapit sa Diyos. Huwag kang mahirap ikwento sa Kanya yung buhay mo. Tandaan po natin, kapag sinabi natin sa Diyos, yung laman ng ating puso, nakakasigurado po tayo yung lahat ng Kanyang, lahat ng iyong sinabi, secret yun. Pero naman sa tao mo, kinuwento, yung buhay mo, maya-maya yan, lalabas at lalabas mo. Nakuha niyo po. Pero ako, kapag kinuwento mo sa Kanya, makikinig siya sa iyo. Ano ba? Hindi po siya mahirap makita. Kaya kapag tayo, ay meron tayong agang-aga, may mga problema tayo, may mga bagay tayo, nararanasan, lapitan po natin siya sa panahon. Diyos, kailanman ay hindi siya mahirap makita. Magaling siya lapitan. Sabi po ng Bible, ang sino mang lumalapit sa Diyos ay hindi niya itatanggap. Amen ba yun? So sa madaling salita, ang God the Father, ang Diyos Ama, ay magaling lapitan, magaling kausapin ang puso ng ating mga kasalanan. Ano pa sabi ng salita ng Diyos? Sa araw na yun, hindi ninyo kailangan humingi sa akin, pakatandaan ninyo. Ano man hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya. Pasilip po yung salitang ano man. Ano man? Pasilipin ano man na yan. Yung ano man kasama pa dyan yung trabaho? Kasama pa dyan yung relationship na sila? Kasama pa dyan yung kotse? Kasama pa dyan yung mga bagay-bagay na gusto mo makuha? Pasilipin ka ano man eh? Anything! No holds barred! Pero gusto mo sabihin, hindi lahat ng bagay na hinihingi natin, ibibigay ng Diyos. Amen. Dahil alam ng Diyos ang kung ano ang mga bagay na magpapabuti sa iyo. Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang isang bagay na makikapapahaba. Kaya huwag kang magpapo sa Diyos. Amen. Kung hindi man ibibigay sa iyo ng Diyos yung mga kailangan mo, huwag tayong magtampo sa Diyos. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa iyo. Amen. Humihingi ka ng kotse, ang bahay mo bundok. Hindi mo kailangan ng kotse dyan, kailangan mo dyan bisikleta. Ano ba nyo po? Sasabi dyan, ano man ang hihingi nyo sa aking pangalan sa Panginoon Jesus, ay ibibigay niya sa inyo. Verse 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya, sa aking pangalan. Humingi kayo, at kayong tatanggap upang malubos ang inyong nalalaman. Amen. There is challenge. Ano yung challenge? Ano po yung challenge? Humingi kayo. Kaya hindi kayo nakakatanggap, hindi tayo nakakatanggap dahil hindi po tayo humingi. Kaya ang challenge ng Diyos ay humingi kayo.
ba? Mangarap ka na rin lang eh. Ba't hindi mo mangarapan ng mabubuhan? Amen? Kasabi ng Diyos, humingi kayo. Kapag humingi ka, kapag ina-assure ka sa iyo ng Panginoon, tatakbo. Amen? Kaya itong Diyos Ama ito, na ating pong na pinapakilala ng ating pong Panginoon Jesus, ito po yung Diyos na kung saan magaling siyang tapitan. Amen? Our Father in heaven is ang puso. Huwag kang mahiyan ka. Kung ang sa tatay mo dito sa lupa, nahiya kang lumapit, pagsabi sa Kanya, huwag kang mahiyan. Amen kayo? Tuloy po natin. Pangalawa, ayon sa kwento, our Father in heaven is good to Father. Pasin po rin o, ulitin natin sa verse 12. Ang sabi dito, sinabi sa kanya ng puso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Ano pong ginawa? Yung bang hinihingi ng kanyang ama, ibinigay ba? Hindi. Ang sabi dito, ang inadina ng ama ang kanyang ari-arian. Hindi siya katanunganin mo pera. Saan mo dadalhin ng pera? Wala naman siyang ganun eh. Kumbaga, kung narinig niya, bigyan niya po sa akin ang mamanahin ko. Eh, siyempre, ayun eh, parang masakit siya ni terrified. Diba? Pero sa kabila ng lahat, masakit na kanyang maramdaman, dahil mahal na kanyang anak, ibinigay pa rin niya yung kanyang pera. Amen. Sa atin, minsan, kahit na tayo bilang mga tatay dito sa lupa, minsan talagang bigat-bigat tayo, pero dahil nakita natin na yung anak mo ay mahal mo, kahit na alam mo hindi maganda, minsan kinakukonsinti natin. Tama ba yun? Kinonakukonsin natin eh. Parang lumilitaw na dito, kung pala hinihingi ng anak yung kanyang malas, kasi ibinigay. Pinapakita ng Panginoon sa ating lahat, Diyos na masarap, ang nagtutubay ng lahat ng bagay na meron sa atin. Asabi ng asabi kay Job, ito, lumabas akong wala, aalis akong wala. Tama ba yun? So sa mga tuwing, nang dumating ka dito sa lupa, hindi ka naman nakasuot ng jeans. Di ba? Hindi ka naman nakasuot ng damit. Wala ka naman mga bululunod sa loob ng katawan. Lumabas ka. Nung lumabas tayo, kumag tayo. Tama? Walang-wala tayo. Pero nung tayo lumabas, nilubay natin ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Tama ba yun? Ganun din ang Diyos naman nasa natin. Walang-wala tayo. Lahat ng meron sa atin sa kanyang hindi. Yung sinusunod mo, yung kinakain natin, yung tinitirhan natin, yung trabaho natin, lahat ng yan, kanya. Pinrovide yan ng ating Panginoon Jesus. Kaya lang tayo katakot sa panahon ng kawalan, the Lord provides. Dahil mahal na kayo, mahal na tayo. Kung di magkakaroon na ang mga bagay na hinihingi mo, na kailangan mo. Nakuha mo, iba mo yung wants sa liit. Yung wants kasi gusto. Sabi ng Bible, but my God supply all my needs. Bakit hindi sinabi wants? Diba? Bakit needs? Kasi hindi susupply ng Panginoon yung needs mo, hindi yung wants. Amen. Kaya yung pangangailangan mo, ano ang pangangailangan mo, nakupapunta ka na ulit ito. Ayun. Naku, wala ka ng makakain, huwag kang matakot na Lord. Hindi wala kang mamasahin, huwag kang matakot na Lord. Amen. Kasi din mo yun eh. Alam mo kailangan mo, alam mo pupunta mo, kailangan mo, the Lord provide. Amen. Kaya masabi na salita ng Panginoon. Amen 23 verse 1. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magugulang. Ako po po rin. Naintindihan ko rin yung sabihin. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magugulang. Sino po ang nakukulera? Yung po ba o yung pastor? Tanungin ko po kayo. Sino nakukulera? Yung po ba o yung pastor? Sige po. Ha? Ito ba? Hindi po. Ang nakukulera yung pastor. Dahil yung po ba, kung ako sa dadali ng pastor,
No? Ilalakad kayo, ang alam lang ng pastor, kain ang kain. Nakuha po ninyo. So gagawin ni pastor, nahanap siya ng makakain mo para ibigay sa'yo. Hindi niya hayaan, ikaw ano ba, makakayayan ka. Amen. Kaya sinabi ni David, na sinabi ang aking pastor, sinabi ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Nakuha po ninyo. So, hindi mo po problemahin yung mga bagay-bagay dito sa mundo ito dahil ang Diyos ang magbibigay doon sa iyo. Kaya sinasabi niya, hindi ako magkukulang. Kasi hindi ko problema yun. Amen? Problema yun ng Diyos. Kaya huwag kang natakot. Amen? Ang Diyos ang magpuprovide mo. Naalala natin sa panahon ng pandemic, marami tayo ng kwento, di ba? Wala tayong, ako, personal, wala naman akong trabaho, pero nag-survive ako. Bakit? May mga tao kahit hindi mo kilala, tinutulungan ka eh. No? Pero, nagmumotor ka na ng ganyan, pinagiging ko sa iyong kotse. Wala ka pang business sa iyo. Kung nagsasasakyan ka, bigla-bigla, may hilig ko sa iyo. Ano kailangan mo? Ako kayo. Pasensya ka na, Ate Jen, gagamitin ko yung testimony mo. Si Ate Jen, naubusan ng gas. Sa kami na yan. Eh, problema siya. Hindi na alam ang gagawin niya. Ang Diyos, ang nag-provide. Sino ba ka magsasabi kung oras na itadaan mo? Sino ba ka magsasabi na doon pala yung kanyang anak na si Jen? Nakuha niyo mo? Kaya huwag kang matakot kapag dumating mga bagay-bagay ang Diyos ay magpapadala sa iyo supply your needs. Kaya po si Ate Jen, after yun, nakabiyahe siya na. Naayos yung buto na kagahan namin. Naging maayos ang lahat. Kaya huwag mong natakutan yun. Magtiwala ka sa Diyos na ang Diyos ang magpuprovide ng lahat ng iyong mga pangangailangan. Lagi mo nga sinasabi, nung panahon ko, nung panahon ako nagkasakit, depress ako. Kasi wala akong trabaho. Yung gamutan, mahal. No? Umaabot ng 3,000 ang gamutan dahil mga doon napakamahal. Ang isaya, kung dapat nakamali, nasa 50 o 70 yata yung isang gamutan na iinumin mo. Isang buwan kung iinumin mo. Last check up pa, meron pa kami natawag ko ng ECG. Magtitignan mo ang puso mo. Binasa yung aking ECG na wala na mo na gano'n. Walang trabaho. Saan ako po? So, kung ganito na talaga ang buhay, wala. Pero alam ng Diyos na kailangan niya supply yung needs na yung need mo, yung nabutan mo, lahat. Sino makapagsasabi yung mga oras na yun na panahon na kailangan mo yung pera? Hindi ka tumawag mo na gusto na pinagtatrabaho mo. Sino makapagsasabi mo? Asabi ng boss ko na nagtatrabaho ko, akala ko kasi nagtatrabaho kasi mabuti na lang, sabi ko nila tinawagan ka pag simula ka sa pagkakita. Amen! Palamahan ka natin ang mga God! Hallelujah! Hindi tayo magkukulang. Bakit? Kasi si Yahweh ang ating pastor. Dalawang kulang. Huwag kang nakakapit. Amen! Ang sabi ng Bible din, Mateo chapter 7 verse 9 to 11. Pansinin po ninyo. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihinga ng tinapay? At yung tungkol ng Panginoon Jesus dyan, yung mga tao na nabubuhay dito sa lupa, kapag humihingi yung kanilang anak, sabi niya, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Of course, diba? Tinapay ang hinihingi, bibigyan mo bato. Hindi, diba? So sabi niya dito, bibigyan mo ninyo ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda. Of course, hindi. No. Nasabi sa verse 11, kung kayong masasama, ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Kung yung mga nagtulog niya di ba? Binibigay natin ako ang mga bagay na magpapasarap sa kanilang mga anak. Binibigay. Kung kayong mga masasama, binibigay ninyo kanilang mga pangangailangan. Sabi niya dito,
Sabi niya dito, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigay niya ang mabubuting bagay na sino ang hindi bibigay sa kanya. Amen? Ang mas mula na lang. Ibibigay niya yung mga mabubuting bagay. Meron pa pag-iiwas. Narinig ng Diyos ang dalangin. Yung wisdom, yung pagulong ng binanggit sa hangin, kakalapit mo sa throne. Amen. Narinig kayo. Huwag kang matakot. Sabi ko nga kung walang kumpanya na pwede kang pumasok, wala kang papasukan because of your age, because of your tawag ito, experience mo. Kung wala kang makita doon, ang Diyos magpapatayo ng kumpanya para sa iyo para makapasok. Kaya huwag mong katakutan na kung saan mawawala ka, hindi. Dahil ang Panginoon ang magtutulay ng mga bagay na magtutulay sa atin. Amen. Last verse. Sabi ng Roma 8:32, kung ang sarili ng anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibigay ang masagana ang lahat ng bagay. Nabibigyan mo, kung ang kanyang anak, sariling anak, ang Panginoon Jesus, ibinigay niya para sa atin. Ano pa kaya ang hindi niya kaya? Woo! Amen. Ano pa kaya ang hindi kaya? Kung naibigay niya yung anak, ano pa kaya ang hindi niya kaya? Amen. Kaya huwag tayong matakot na nabilang Panginoon masabihin sa amin, sabihin sa kanya ang mga pangangailangan. Hindi mga bagay na bisan dahil alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Dahil alam ng Diyos, hallelujah, tawag ito, yung need mo, kahit hindi mo bisan pa sabihin dahil bahag ka ng Panginoon, ibibigay ka. Kahit hindi mo ginagawa. Basta kung alam niya, ginagawa mo, ginagawa natin, yung para sa kanyang kaharian, para sa kapupunin ng maraming mga tao, ibinamahagi mo sa salita ng Diyos, nakikita ng Diyos kahit wala kang pera, ginagawa mo yung mga bagay na yan. Bakit? Personal experience. Na kung saan, bago kami pumunta sa Bible study, no? Bago kami pumunta sa Bible study, meron kami dadaanan na kapatid. Habang meron kami dadaanan na gano'n, sabi niya, Pastor, saan kayo pupunta? Punta kami ng Bible study. Sandali niya, sabi niya, bago kami punta ng Bible study, dinala kami sa Alpha Mart. Kumuha siya ng kung ano-ano. Kumuha siya. Pastor, sa iyo, hindi sa bahay. Okay, sabihin, hindi ka mga nagsisimula sa trabaho sa gabay ng Panginoon. May sweldo ka na. Amen? May sweldo ka na. Hindi mo na puproblemahin kung pag-uwi mo sa bahay, baka wala ka ng bakain. Hindi. Pag-uwi mo sa bahay, sigurado na meron ka naiuwi sa bahay. Amen? Basta gawin mo lang, kung isasabi mo na, hindi pa nga kami nagsisimula na inisyon ng lugar na yun, ipapauna na ang Diyos. Ibigay ka sa iyo, yung pangangailangan mo. Our Father in heaven is in the Lord. Give it. Good to provide that. Pangatlo, tapos na po. Our Father in heaven, given us free will. Ang gusto ay hindi tayo ginawang meron ng kalayaan. Katulad po ng kwento ito sa Luke chapter 15. Nasabi dito, pagkalipas ng ilang araw, sa verse na kwento natin, sa verse 13, sabi na pagkalipas ng ilang araw, ipinagpili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilusto niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Verse 14, nabaubos na ito, nagdaos na matinding tagutom sa lumang ilang kaya siya'y nagsimulang mag-iwis. Ano po ang gusto natin? Bakit natin binanggit our Father in heaven, give us a free will? Alam ng tatay na ito, kapag ibinigay ko na sa ito, dalawang bagay lang dapat
gustuhin mo kung saan mo dapat gawin. Nagkataon, maaaring hinayaan ka. O sige, gusto mo i-manage yung sarili ng pera? O sige, hahayaan kita para makita mo kung paano. Hindi na, alam mo paano ka dyan, hindi na lahat ang natin kontrolin natin. Dahil alam natin, mangyayari yun. Pero Diyos ka ng mga salamat, binibigyan ka ng kalayaan na pumigil ng landas ng buhay. Hindi tayo mga magulang, bisan, gusto ng anak maging engineer. Imbis na suportahan, dito ka na lang kasi tatay mo general kailangan mag-imbis na, huwag ka mag-engineer. Nakuha nyo, pag kinokontrol natin, pero yung amang nasa langit, hahayaan kanya na mag-desisyon kung anong klase ng buhay ng meron. Amen? Kaya napasin natin, imbis naman mabuti yung kanyang buhay, ano nangyari? Yung bagay na natanggap niya mula sa Panginoon, kapatid, yung mga bagay na natanggap ko mula sa Panginoon, saan mo ginagamit? Yung bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon, saan mo ginagamit? Yung mga biyaya na pinagkakalog sa iyo ng Diyos, saan mo ginagamit? Katulad ng lalaki nito, ginamit niya, niluspay niya sa pansarili niya kapritsyo o pansarili niyang kagustuhan. Kaya doon, ang nangyari, nasabi doon, napaliwala tayo. Tanong din yan sa atin, na ating Panginoon, sa ating Panginoon. Yung bagay na binigay sa iyo ng Panginoon, saan mo yung gagamitin? Saan mo yung didiretsyon? Nakuha mo. Yung lakas mo, saan mo ginagamit? Nakakalungkot. Yung isang kapatid sa pananampalataya, natuto sa ministry. Nung natuto sa ministry, umalis, nagtrabaho sa Senegal po. Gramista po yun. Nung bata siya, inanoint ng Panginoon, habang nagtatrapos na nagpapwede ng bata nito, kusang kumalaw ng kanyang kamay. Takbo ng takbo. At tumating sa grupo dahil inanoint siya ng Panginoon na habang siya nagtatrapos, magkakaroon ng deliverance. Bawat galaksing ang simbahan, bawat karatong, nagpawala yung mga demonyo dahil dinagisan siya ng Espiritu ng Diyos. Nung natuto, akala na siya may pagaling. Nung lumari siya sa ministry. Saan sa kayo? Nagtatrabaho sa mga tao. Hindi ba? So the point is, kumbaga, yung bagay na binigay sa iyo ng Panginoon, sa mga nagagalit. Ang takas mo. Ang pera mo. Yung mga bagay na lahat ng nagagalit sa Panginoon, saan mo ginagalit siya? So, ako minsan, napapaliwara yung mga bagay na pinagkakalit ng Diyos sa akin. Saan ba natin na pinagkakalit? Katulad ng lalaki nito, na kung saan hinayaan ng Panginoon na ikaw, buhay mo yan. Pero ang Panginoon, kailan ba? Sa bawat desisyon na ating gagawin, hindi siya nakakalimot na palalahanan ka. Nakuha mo nila. Sa bawat desisyon na iyong gagawin, sa buhay na meron ka, kung ano bang tinatangkilit na meron ka, hindi niya mapayagan na hindi kanya palalahanan sa iyong mga gagawin. Sa mga desisyon na iyong gagawin. Sa buhay, di ba Evan Adan? Naalala ko si Evan Adan. Nausap siya sa TikTok yung Evan Adan. Masabi dito, di ba? Masabi ng Panginoon, masabi ko na sandali. Genesis 2:17, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Sabi niya, makakain mo ang bungang kahoy. Sabi niya, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Alinmang, yung word na alinmang, marami siyang choices. Tama ba yun? Verse 17, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuting araw. So, nagbigay siya ng specific. Pwede mo kayo nilahat yan kung ganito. Nakuha mo. Ngayon, nung binigay nito yung instruction na to, yun, wala na. Kung magkano, di ba? Nagbigay mo siya ng babala. Kapag kinain mo yan, ito mangyayari sa'yo. Ano mo sumunod? Huwag mong kakainin ang bunga ng Diyos.
sapagkat sa araw na kinain mo yun, mamamatay ka. Nakuha mo yun, hindi nakalimot ang Diyos kapag gumagawa tayo ng isang bagay, nagbibigay siya ng paalala na mapapahal ka dyan. Ama, hindi na kalooban ko. Anak, hindi yan ang gusto kong mangyari sa'yo. Nakuha mo nila. Pero inayaan pa rin sila ng Diyos na dumesisyon sa mga bagay na sinabi ng Panginoon. Kaya wag natin sisihin ng Diyos kung minsan, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Anak, hindi ako nakalimot sa paalala sa iyo, anak. Nagkatulog-tulog ang buhay ko dahil sa nagbibigyan na. Nagbigyan ko ng paalala sa iyo. Diba? Pinauna ko na sa iyo, pero pinaniwala mo. Binibigyan tayo ng daya ng Panginoon. You must face the consequence kapag nandun na tayo sa iyo. Nakuha niya. Verse Deuteronomy 30 verse 15. Masinin po ninyo, yung mga binibigay na paalala ng Panginoon sa mga tao sa bawat desisyon na ginagawa natin. Nasabi niyo, bibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian. Choices. Life is a matter of choice. Bibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian. Buhay o kamatayan. Kasaganaan o kahirapan. 16. Tignan nyo. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na binibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Ibigay na kayo ng mahabang buhay at gagawin isang malaking bansa. So, meron siyang kasuhan. Kapag sinunod daw natin yung kanyang kalooban, ang sabi dyan, pagpapalain na kayo. Bibigyan na kayo ng mahabang buhay. Gagawin na kayo ng malaking bansa. Ibig sabihin, i-strengthen niya yung pamilya mo kung ano meron ka. Gagawin na malakas na, gagawin na malaki yan. Ano ba yun? Kapag sinunod mo, yun ang kanyang pasubahin. Kaya sabi niya kayong pinipili. Buhay kamatayan. Kasaganaan. Ano ba? Nahirapan. Yun ang choices. Buhay kamatayan. Kasaganaan o kahirapan. Choices yun. Pero sabi niya, kung susunod kayo dito, ito yung ibibigay ko. Ano ba yung choice? Ano ba sinabi ng Panginoon? 17. Ngunit, kapag tumalikod kayo at ayaw na makinig sa Kanya sa halip na lingkod kayo sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa Kanya. Ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilingkod kayo, hindi kayo magtatagal sa lupain. Ano? Sasakupin din kasi iba yung kapag may napapasin ko ninyo ng Diyos, kapag tumalikod kayo, kapag hindi nyo sinunod yung kalooban ng Panginoon, kapag hindi nyo nilakaran yung gusto gawin ng Diyos sa buhay natin, sabi niya, tumalikod tayo, hindi tayo makakapagod. Nakuha ko. Lagi kong kinukwento, dahil din pinag-isa isang araw ito, nasabi ko na, ang buhay ng isda ay nasa tubig. Tama ba yun? Kapag po ang isda ay tinanggal mo sa tubig, ano po mangyayari sa isda? Mamamatay. Sa una, pag inahon mo siya, gagalaw-galaw na siya. Di ba? Malakas pa siya. Pero, mapapasin mo, lalakad mo mga oras, hindi siya makakapagod. Lalakad mo sa susunod na oras, wala na. Patay na. Hindi na umiin na. Lalakad pa sa susunod na araw, tulog. Nakuha ko ito. Ganun din. Kapag tayo mali, hindi tayo makakapagay. Darating ang mga pagkakas sa buhay. Hindi natin yung kakayanin. Kahit ano pang solusyon, bakit na gawin mo sa mga problema na darating sa iyo, hindi yan ang makakapagsolusyon. Sino makakapagsolusyon? Siya lang ang makakapagsolusyon doon sa problema na ito. Kumuha mo nila. Siya lang ang wala ng iba. Kaya sabi na salita ng Panginoon, sa bawat desisyon ginagawa natin, meron itong katapat na consequence. Hindi na ba yun? Meron itong katapat na every sin na ginagawa natin, every decision na ginagawa natin, na hindi tama, meron itong katapat na consequence. Hindi ba? Masakit.
No? Halos ayaw mo nang huminga, ayaw mo nang magulog. Dahil every day, bakit? Matigasin ang ulo natin. Kaya nagsasuffer tayo. Katulad ng bata nito, sabi ng Bible, hindi natin. 40, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding kagutom sa lupain niyo, kaya siya nagsimula maghirap. Mapapansin natin sa bata nito, na kung saan umalis siya sa kanyang ama, at lumusisyon siya sa kanyang buhay, at pinili niya ang buhay, na kung saan nakala niya mapapaayos siya, pero hindi niya pala alam, lalo siya masisira, lalo siya mawawasan. Yun po ang magiging problema natin kapag desisyon tayo na mga natalabang o labas sa kalooban ng Panginoon. Sabi ko ng ating binasa na maubos na ito, nagkaroon ng matinding kagutom sa ngayon, kaya siya'y nagsimula maghirap. Namasukan siya sa isang nagkaroon at siya'y pinagtrabaho sa isang pamilya. Nung ako ay nasa ministry at naglilingkod na, at nung ako ay tumalis sa ministry, yung bang very downcast, yung bang ano ako tawag ito yung parang ayaw kong makita nila ako. Nagtrabaho ako sa isang security guard. Siyempre, nagsisecurity guard. Nadami ka nagtuturo, nadami ka naglilingkod, kaya eto ka, makita ka ng mga tao. Tapos nakita ka ng mga kaibigan, wala ka sa ministry. Ganito ba ako? Kaya yung mga tao ko natin, kapag yung trabaho ko, parang bawal. Nakuha mo ninyo, no? Yung parang pala hindi ka na effective. Ito na yung buhay mo. Naging miserable pa. Naging miserable dahil umalis tayo doon sa pinaglilingkuran tayo. Katulad ng batang ito, na masyado siyang bumilhin. Tanda siya ng mamababa. Bakit? Pinagtrabaho siya sa isang pamilya. Sa kanilang tradisyon, ang baboy marumi. Sa tradisyon po nila. No? Dahil ang mga Israelita ko ay hindi po sila kumakain ng baboy. No? At kapag kumain ka ng baboy o umawak ka sa mga bagay na marumi, tinutulog ka marumi. Sa kanilang kapanahon na dahil tradisyon po nila yun eh. Pero wala siyang magawa. Sa verse 16, sa tindig na kanyang gutom dahil sa wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan na kumakaon at pinapakain sa mga tao. Halos kainin na niya. Siguro, sa sobrang gutom, nagulasa ko na niya. Kahit maamoy ang gutom. Naalala ko, sabi ko na, nung panahon ng pinatubo, nasa tingin siguro lang. Ewan ko lang, nakakita yung parang nasa yung mga sunod na binata, bilang araw na nakababaw, dahil sa sobrang pupunta. Sarap na sarap na kasi, naglalakihan yung mga araw, mainit yung puso, makikita mo yung baboy, makikita mo yung puso. Ganun tayo. Kaya, sa bawat desisyon, nagsasuffer na. Mula ng bata nito, nagsasuffer siya. Amen. Nandun ka ba? Nandito ba tayo sa sitwasyon na kung saan dahil sa ginawa natin desisyon na yun, nagsasuffer tayo hanggang ngayon? Nandito ba tayo sa sitwasyon na yun? Kaya doon na natin makikita yung lesson sa bawat pag-ibas natin sa kalooban ng Panginoon, sa bawat pagsaway natin sa kalooban ng Panginoon, sa bawat kasalanan natin ginagawa, meron ang kalahin ng consequence. Kaya ka nag-iiwan. Kaya ka nag-struggle dahil sa mga desisyon na ginawa natin in the past. Ano ba yun? So, kung yun ang gusto natin makita, si Samson, no? Hindi ko na ko babasahin. No? Tignan nyo na lang, babasahin nyo na lang. Si Samson, ang lagi ng problema niya, babaero. Sinasabi ng kanyang mga magulang, anak, huwag yan. Anak, huwag yan. Eh, babaero po ito si Samson. Hanggang sa nakakapat siya ng isang babae na magpapamagsak sa walang iba. Diba?
siya ng Diyos at tinulong siya. At ang masakit pa doon, tinulong niya ng mga mata. Nandiyan ba kayo? Tinulong na kayo ng mga mata, kinulong, wala pa yung presence nito. Anong buhay lang meron ka? Dahil lamang sa katigasan ng kanyang ulo, dahil lamang mapapigyan ng gusto niya, kaya nagsuffer siya. Nakuha? Kaya, hindi na kapag-ibago kung isang pakinggan nyo naman natin ang mga magsasalita sa atin. Baka hindi natin alam, boses yan ng Panginoon. Ginagamit lamang sila ng Diyos para bigyan ka ng paalala na kung saan anak mapapahamak ka na nakapag-desisyon yan ang mangyayari sa iyo. Baka binibigyan ka ng paalala pero dahil katigas ng ulo natin, hallelujah! Nagsasuffer natin. Ang pinakamasakit doon, hindi yung nagulang, hindi yung nakulong. Ang pinakamahirap doon, yung precious peace na Lord, ay hindi mo na nararamdaman. Amen? Kapag wala yung precious na Diyos, Lord, makakapakan. Nakuha yun. At least kahit kulang ka, nandun ka, there is hope. Dahil nandun pa yung presence ni Lord. Nandun pa yung connection mo kay Lord. Naalala niyo po ba sila sa tablo? Nung nakulong sila? Di ba? Ito ang klase ng kanilang tulong, yung klase ng kanilang posas, hindi yung gano'n eh. Yung klase ng kanilang posas, yung ba meron sa kahon, ilalagay siya dito, nakagano'n. Tapos may mga talikala, meron mga talikala sa paa. Dadali sila sa kulungan, nandun sila. Kahit nandun sa ganong klase ng posisyon, kahit nandun sila sa ganong kalagayan, dahil meron silang connection kayo, nagkaroon sila ng pag-asa, umawit, nanalangin, hanggang sa po, nalilignasan ng Panginoon, kanilang kinalaman, nakawalasan. Amen? Meron ang sitwasyon. Bulag ka na nga, nakakulong ka ba, wala pa yung presence nito. Kaya maya-maya galit ka. Maya-maya inis ka. Bakit? Kasi wala nang kumukontrol sa'yo. Lahat ng bahay nakikita mo, napakalega na natin. Bakit? Kasi wala nang presence nito. Hindi mo sa akin. Nakuha ko rin. Katulad ko na si Samson. Dahil sa katigasan ng kanyang amen. Nag-suffer siya. Nakuha ko. Muli pa natin. Matatapos na po ako. Pag-celebrate po tayo sa ating mga sarili. Tandaan natin, ang Diyos ay binibigyan tayo ng kalayaang pumili. Kung gusto natin maging miserable ang buhay ng Diyos, kung gusto natin maging masagana, maging maayos, sabi ng kanta, paulit-ulit, kahit walang pera, kahit may problema, at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay ng kay Jesus, laging may galak sa buhay. Nakuha ko siya. Kahit nandun ka sa lumalanan ka sa gitna ng problema at pagsubok, as long na lumalakad ka doon sa kapil ng Diyos, doon sa talo ng Diyos, kahit anong problema, bigat ang pinagdadaanan mo, mananatili ka para sa puso. Mananatili ka masakit. Dahil lalakad ka rin, wala kang kapalita. Dahil mismo nagbibigay sa iyo ng peace, wala. Nagbibigay sa iyo ng joy, wala. Nakuha yun. Kaya sa oras na ito, kapatid ko in faith, kung nandun lang tayo sa sitwasyon ito, mag-reflect po tayo. Pag sinabi mag-reflect, salamin po natin yung ating buhay. Tignan natin ngayon. Yung sitwasyon natin ngayon, kaya ba nagsasabi ako, dito. Kapatid, is not true. Hindi ba huli? Ang Diyos ay Diyos ng simula. Woo! Oh God, hallelujah. Ang Diyos ay Diyos ng simula. Kaya na simula ang Diyos ang buhay mo. Mula sa pagkawasak, kaya na buuin ang iyong buhay, ang iyong pagkatao, ang iyong pamilya, ang iyong negosyo, ang lahat ng meron ka, kaya buuin ng Diyos dahil ang Diyos ay Diyos ng simula. Kaya na simula. Kaya makita natin sa bata ito, ang reflection niya sa kanyang buhay, tingnan natin. Sa kabila ng pagbagsak niya, sa kabila ng sa kanyang pagsaway, ang gusto mo yung Verse 17, yung para sa kwento na Potiphar sa Verse 17, ngunit, tingnan mo nila, ngunit kung naman isip-isip niya ang kanyang ginawa. Ako, kapag natin
naman tayo, di ba yung siyempre, nag-isip tayo, pag-iyaman ko mali. At yan po. Nagkaroon kami ng ministry ni Happy yung unexpected. Unexpected po, mag-uusap lang kami. Nagkaroon ng deliverance. Excited. Hindi siya deliverance na parang magwala. Hindi siya nilunod. Pero excited. Nagkaroon ng biglang bumasag sa kanyang sito. Just like sito. Nung napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, God gave us a second chance para ayusin. Para ayusin. Kaya sabi niya, at sinabi niya sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y mamamatay dito sa gutom. Verse 8 pa si Lydia, babalik ako sa akin. Babalik ko in faith. Hinihintay niya bumalik. Hinihintay niya bumalik sa kanya. Amen ba? Mag-repent po tayo. Sa nagiging po natin sa limitado na pagkukulang. Ang dami ko ng pagkukulang, ang dami ko ng kulang, ang dami ko ng hindi nagagawa. Mag-repent po tayo kung bakit isa na po ka natin. Upside down, upside down, upside down. Hindi lang maangat, sabi rin nakaangat. Down, down, down. Hindi lang maangat. Pag-isip-isip po tayo. Sabi ng Panginoon, sabi ng bata ito, babalik ako sa akin. Babalik ako sa akin. Kapatid, hinihintay ka. Hinihintay ka nang bumalik. Ano ba? Andiyan ba kayo? Balik na tayo. Balik na tayo kay Lord. In heaven there is peace. In heaven there is joy. Amen. Balik na tayo. Pag-repent tayo sa lipi natin, ang dami ko ng pagkukulang, ang dami ko ng hindi na nagagawa yung dapat kong gawin. Hindi na ako nakakapag-pray, hindi na ako nakakapagbasa, hindi na ako nakakapunta dito, hindi ko na nagagawa lahat-lahat ko. Kaya siguro minsan parang sa punto parang pagkakapagpunta, at ayaw ko na mabuhay, ayaw ko na parang ang ministry para sa akin ay para mabigyan ka lang. Hindi na ako naging masaya. Kapatid mo balik. Babalik ka. Hinihintay niya. Sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos. Kapatid, pang-apat at pang-uli at ito na ako nagpapagos. Our Father in heaven is understanding. Maunawain siya. Na pagpatawad siya. Kapag nag-desisyon kang bumalik sa Kanya, open arms, nagumukad ka, ang Kanyang dalawang kamay at yayakapin ka. Life is a matter of choice. Kung pananatalihin mo matigas ang iyong puso, it is your choice. Pero gusto mong pamilister sa Kanya, gusto mong maayos ang buhay mo sa Kanya, ang trabaho mo, ang buhay mo, ang pamilya mo, o ano ka na meron sa iyo. Kung gusto mo, di maayos yan, bumalik ka na. Nauunawaan ka niya. Kaya ka nang patawarin ano man yung mga pagkakamali, inundapas. Hindi nagtatalit ng galit ang Diyos. Kapag kayo lumapit at nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, patatawarin ka niya dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin na ang nasa langit ay mapagtatawad ng Diyos. Our Father in heaven, understanding and forgiving, mapagtatawad. Kaya sabi dito sa verse 20, at siya'y nagpasyang ano daw? Nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa yung natanaw na siya ng kanyang ama.
Alam nyo, sabi ko nga, akala nyo ang ama hindi naluluto. Isa tayo kasi mga anak. May mga bata. Makinig po tayo, mga bata. May mga bata po kasi, kung minsan, yung kanilang gadget, pagdagdag ko sa tatay, kaya sa magulang, aalis. Kayang tiisin ng kanilang anak, ang kanilang ama. Kahit ilang taon, ilang buwan, ilang araw, kahit ilang tiisin, galit ako. Pero yung ama, hindi kayang tiisin ng kanyang anak. Kahit gaano pasaway pa yung kanyang anak, hindi niya pag-iisip. Lagi nang inaalala, kamusta na kaya yung anak ko? Kumakain ba siya ng maayos? Sino ba yung nakakasama niya? Saan ba siya nakakarating? Nakukuha niyo po yung puso ng ama. O puso ng isang ina. Nakukuha po ninyo. Minsan tayo mga anak, papagalitan lang tayo ng konti sa mga magulang natin. Ang isusukli natin, layas. Tampo. Hindi kakain. Makukulong ng kwarto. Napagalitan na ng konti. Pero hindi nyo alam. Uy, anak mo, makakulo yan ito. Punta lang yan, puti, pamaingan. Siyempre, kapag natin yung anak ng pare, hindi siya iinay dahil alam niya, galit ka eh. Pero alam mo, anak, maghihintay ka. Naghihintay lang mo yung tatay na lumapit ka. Humingi ka ng tawad, humingi ka ng pasensya. Pag-reflect po tayo mga kapatid ko. Baka naman. No? Sabihin natin tayo sorry. Lumigtag po ko kaya ka. Tayo sorry. Lumakan na yung attitude ko kasi ako maintin dyan. Isa din natin nalaman nyo, ang tatay, ewan ko lang sa iba. Isa ng tatay, di naman pala kwento. Lahat ng problema sa loob ng bahay, kinikimkim niya. Tahimik lang. Lahat yun. Pero makikita natin, sa karakter ng ama, kapag lumapit ka, nag-desisyon ka, na lumapit sa kanya. Sabi dito, natanaw na siya. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Kung papasin ninyo, imagine po ninyo, araw-araw, maraming araw-araw, nagtutugga-tugga yung tatay, na kung saan hinihintay yung pintuan, natin ako binabalikan ako. Ano po yung sabihin? Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, dahil alam ng ama kung sino yung kanyang anak. Kahit malayo ka pa, kapag nagdesisyon kang bumalik, umuwi sa kanya, kahit napakalayo mo pa, baka ulo pa lang, buhok pa lang, alam ko yun. Uwi na. Diba? Ganun po yung ama. Malayo pa, natanaw na niya. Yung ama sa lahat, naghihintay siyang bumalik ka. Kaya nung bumalik siya, ano sabi? No? At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at inalitan. Hindi na niya hinayaang magsalita yung kanyang anak. Ano? Dahil kaibigan kita. Alam mo ba masakit sa akin nung lumayo ka? Alam mo ba kahit alam mo naguguro ng puso mo kapag nag-desisyon ka na alam mo mapapahama ka nun, pero dahil mahal kita. Niyakap kita. Niyakap. Kaya yung mga pagpipagay sa karanasan natin sa buhay. Sabi ko nga, yung mga anak ko, walang laman na maitataas. Walang laman na maitataas. Kahit na malaki na po yung mga anak ko, minsan niyayakap ko. Minsan ninahalikan ko. Minsan sinasabi yung anak, I love you, anak. O ano man yung pakinggan, kaya gusto ko yung parang sa lang nagkakaroon.
bata. Merong isang kwento. Dito na ako magtatapos. Merong isang kwento na kung saan sa barko, siguro hindi nakayanan ng tao na malayo sa magulang o sa pamilya. So ginawa ngayon ng batang ito habang siya nagtatrabaho, hindi mapakali. Alam niyo mga taong depressed? Yung mga taong depressed hindi mapakali. Tama ba yun? Lakad dito, gawa doon. Kasi yung ulo parang napupunan doon. Si Pastor Boots, ano yan eh? Sima yan eh. Alam niyo yung feeling na yun na malayo sa bahas sa buhay eh. No? Meron isang bata, siguro hindi niya nakayanan yung salitang bulyong. Hindi niya nakayanan yung lungkot, yung depressed, yung malayo sa pamilya. Hindi niya nakayanan. Kasabi yung bata, doon sa trabaho, doon sa kanyang kapitan, habang nagtatrabaho, Kap! Pati niya doon sa kanyang kapitan, sa barko, Kap! Sa tingin niya ba, nakaupo siya doon sa bintana ng barko, Kap! Sa tingin niyo po ba, kung magpapatayhulog ako doon, bibitawan ko yung aking kamay, magpapatayhulog ako, sabi niya, sa palagay niyo ba mamamatay ako? Ano yung sagot po nung kapitan? Dahil busy siya sa kanyang ginagawa eh. At pinapakinggan lang niya, di na tinitingnan yung tao. Sabi niya, subukan mo at kamalaman mo. Alam niya nang ginawa ng bata. Binitawan niya. Nagpatihulog siya. Tapos ang tuloy nila yung ginagawa, hindi niya namalaya. Yung bata kausap niya, tumalon na pala doon sa barko, namatay. What's the point? What's the point? The point is, kapag nagsasabi na yung ating mga anak na mga bagay na malayo sa kanyang karakter, maging sensitive. Baka may pinagdadaanan siya na hindi mo anak. Mahalagang kausapin. Kaya yung anak ko, sinili, nagulat ako. Ang nangyayari na, kausapin mo ako. Yung ano ang problema? Sinasabi mo sa akin, wala pa. Hindi, sabi ko, ama mo ako. Alam ko, hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko yung mga ganyan kaklasik ka naman. Sabi mo sa akin, wala ka pa. Halina. So, salamat kayo, bali ako. Tama siya. But the point is, meron akong nakitang galaw na hindi tama. Kasi hindi siya ganun eh. Kilala ko siya eh. Kaya kapag tayo po, meron tayong nakita sa mga anak tayo. Bilang ama, bilang magulang sa loob ng pamilya, bakit sensitive tayo? Sometimes, lagi ko sinasabi, hindi laging pera ang sagot sa problema sa anak. Hindi laging pera, hindi laging matera. Sometimes, tawa niyo po, yakap, unawa, pagkakaintindi. Kausapin mo, baka nag-struggle mo yan, pinig-pinig. Ako, katulad ng batang ito, gumawa siya ng desisyon. Kaya nung siya nag-desisyon balik, naging masaya siya. Bilang panguli, sabi ko ito, ngunit tinawag na ang mga kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamatabang damit, pinakamagandang damit, bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing, sandalyas. 3, katayin ninyo ang pinatabang kuya, at tayo kumain at paghiwa, sapagkat ang anak kong ito, namatay na, ngunit siya'y nabuhay, nawala, ngunit muli siyang natagpuan, at sila'y Amen. Gusto lang naman na ama, masayang pamilya. Amen. Meron din sa namin ng ama natin. Bumalik ka. Dahil sa Panginoon sa Panginoon. Tayo ba yun? Oh God. In the name of Jesus. Damdamin po natin sa mga oras na ito yung kapal ng presensya ng Diyos na nasa ating kalagitnaan. Kung seryoso ka na nakikinig ng kanyang salita, nais iparamdam ng Diyos sa iyo na habang nasa langit ang pagmamahal ng isang ama. Nais
Nais kanyang yakapin sa mga oras na ito. Ikaw ngayon na parang hindi mo nararamdaman yung pagmamahal ng isang magulang, hindi mo nararamdaman yung pag-appreciate sa iyo ng tatay mo, ng nanay mo, hindi mo mararamdaman yung pagmamahal ng magulang mo, ng tatay mo, ng nanay mo, kapatid, sa mga oras na ito. Gusto niyang iparamdam sa iyo, anak, mahal kita. Mahal kita. Sabihin mo sa Panginoon sa mga oras na ito kung ano ang iyong mga nararamdaman, kung ano yung mga sitwasyon mo sa mga oras na ito. Ang Diyos ay handang makinig sa iyo sa mga sasabihin mo. Ang Diyos ay handang yakapin ka, tanggapin kang muli. Huwag mo tingnan ang mga nangyari na sa nakaraan. Tingnan mo ngayon ang kaya gawin ng Diyos sa buhay mo. Nais ng Diyos na simulan mo ang iyong buhay na kasama siya. Nais ng Diyos na simulan mo muli ang iyong buhay, ang iyong paglalakbay na kasama siya. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi pagbabayaan. Father God, in Jesus' name, let the love of God be poured out upon your people. Sa bawat sugat, Panginoon, sa kanilang mga puso, let your healing touch emotionally. Let your healing touch, Lord God, in the name of Jesus. Let your healing touch emotionally. Come on. Umiyak ka kung kailangan mong umiyak. Ipunaw mo para maghirap ka, kapatid. This time, hindi ka iiwan ng Panginoon. Sasamahan ka niya sa battle mo. Sasamahan ka niya sa mga struggle mo. Sasamahan ka niya sa mga pinagdadaanan mo. Nasabi niya sa iyo, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, di pagpapabayaan. Kasama mo ako maglalakbay. Kasama mo ako magbubuhat ng mga pasanin mo. Anak, ibigay mo sa akin. Mahal ka ng Panginoon. Oh God, in the name of Jesus, in the name of our every name, in the name of Jesus, release, Lord God, your healing touch. Release, Lord God, the wholeness, Lord God, ng kabuuan ng kanilang pagkatao. You are the God of restoration. You are the God of healing and deliverance. Father God, let the fire magbaga sa aming puso ang pagmamahal. Sabi nga, Panginoon, ng awit, ikaw ang number one sa aming puso. Panginoon, hayaan mo na may panganak na ikaw na ang number one sa aming mga puso. Hindi ang priority ito, ang trabaho o ano man, ang priority namin ay ikaw, dahil ikaw ang number one sa aming mga. Father God, I pray. Woo! Damdamin muna natin yung presence ni Lord sa oras na ito. Damdamin mo yung presence ni Lord. Hayaan mo i-minister ka ng banal na Espiritu ng Diyos. I can sense the Spirit of God moving in your heart. Sabihin mo, naghihintay siya sa iyo sa mga desisyon na iyong gagawin. Hinihintay ka niya magbalik. Hinihintay niya mga desisyon gagawin mo. Lord, maglilingkod na ako sa iyo. Lord, susunod